Dating magnanakaw sa baklaran na pilitang pumasok sa bar at magbigay ng extra service para matulungan ang 4 na batang inampon niya na kagaya niya dati ay mga batang kalye. Laking gulat nga niya nang makitang lalaking tumulong na magpabago ng kanyang buhay. Sa edad na 23, ay pilit nga tang pumasok si Eva sa pagiging escort. Lumaki siya sa magulong kalsada. Ingay na nagmumula sa iba't ibang klase ng mga sasakyan. Kita niya rin ang lupit ng kinagis ng mundo. Natutong ang magnakaw si Eva bata pa lamang upang mabuhay ang sarili. Kahit alam naman niyang hindi tama ito, pero kailangan niyang kumapit sa patalim. Hanggang sa natagpuan nga niya ang mga kapatid na inangkin niyang sa kanya. Minahal ito ng dalaga na parang sarili ring pamilya at nangako ang dalaga na alagaan nga niyang 5 mga bata sa abot ng kanyang makakaya. Ay Evangeline, sinasabi ko na nga ba eh. At papasok ka rin sa ganitong trabaho. Nakangiting wika nga ni Rona, ang bakla na may-ari ng club na pinasukan nga ni Eva. Nilibot nga ni Eva ang mga mata sa loob ng club. 2 beses pa nga lamang niyang makapasok sa ganitong lugar. Una noong dinala siya ng kaibigang si Sugar sa pinagtatrabahuan nitong bar. At ngayon ay sa club na nga si Rona, nakilala sa umaga na Ronald. Pinag-aral ng dalagang 5 kapatid at tutungtong na nga si Sasha ng high school, kaya doble hirap nga si Eva para sa mga kapatid, doble kayod. Kung ipagpapatuloy niya ang pagnanakaw ay wala siyang mapapala sa iilang daan lamang na nakukuha nga niya at sapat lang lamang yon sa kanilang pang-araw-araw. Sinabi noon sa kanya ni Rona na libo-libo ang ibabayad ng kanilang mga customers sa isang gabi lamang, kaya nabuhay nga ang interes ni Eva. Pero isa nga ang kanyang pinapangako. Aaliwin lamang niya ito pero hindi siya magpapagamit. Ire-reserve niya to sa tao na talagang mamahalin niya. Hindi naman porke ganito ang buhay niya, wala na siyang karapatan na mangarap ng matiwasay na buhay pag-ibig. May bakante pa ba? Kailangan ko lang ng pera. Pinal nga na wika ni Eva sa baklang kaharap. Malaki ang naging ngiti ng bakla dahil maganda nga si Eva. At porselana pa nga ang mga kutis. Paniguradong babalik-balikan ito ng mga customers. Siyempre naman Evangeline, you are very much welcome. Saad pa nga nito. Masayang-masaya na sigaw ng bakla at takmang yayakapin pa nga si Eva nang humakbang patras ang dalaga. Pahiram na muna ako ng pera, kahit mga 5,000 lang bakla. Wika pa nga ni Eva. Natigilan naman ang bakla, ngunit kagad din namang tumango at ngumiti. Hay nako, kung hindi ka lang talaga maganda. Pasaring pa nga ng baklang si Rona, sabay abot nga kay Eva ng 5,000 piso. Malapit na ang pasukan kaya kailangan na ni Eva ng malaking pera dahil bibili na naman siya para sa mga bata ng gamit. Nakakailanganin nga nila sa eskwela. Si Junjun, grade 6 na nga at kailangan ng bagong uniform dahil lumalaki na nga ito. Si Butchog, grade 5 naman at kailangang bilhan ng bagong bag dahil butas-butas na nga ang bag na gamit noong 1 taon. Si Gino at Sasha ay nasa grade 2 na nga rin at si Lala nasa 1 taong gulang na at kailangan na naman ng bagong damit. Babayaran na lang kita kapag may pera na ako bakla. Mahinang wika pa nga ni Eva at muling inilibot nga ang mata sa loob ng maingay na club. Nakita ng dalaga ang iilang babae na nagsasayaw sa stage. Yung tipo ng sayaw na malaswa habang audience ang mga kalalakihan. Gusto ngang masuka ni Eva sa nakikita. Parang nagsitaasan ng balihibo ng dalaga sa iniisip na isang araw ay magsasayaw rin siya ng malaswa sa harapan ng mga kalalakihang to. Mag-send ka na lang sa akin ng complete details, Eva. Hindi kita papasok sa sayawan na nakikita mo. Paliwanag pa nga ng bakla na nagpakaba kay Eva. Oo nga, at handang isugal ni Eva ang dignidad ngunit hindi naman pumasok sa isipan ng dalaga na ibenta ang kanyang puri. Ano bang magiging trabaho ko kung ganun? Kinakabahan pa nga na tanong ni Eva sa baklang kausap. You are very pretty, dear. Hindi mo deserve na magsayaw lang Ipapasok kita sa club ko. Hindi ka magsasayaw bagkus. Magiging escort ka, dali.
50,000 per night. Pwede na yun sa'yo. Kung may extra service ka na ibibigay sa kliyente mo. Kung ayaw mo naman, your choice. Kung gusto mo lang silang aliwin. Mahabang paliwanag pa nga ni Rona. Hinatak pa nga siya ng bakla palabas ng club dahil sa ingay sa loob, ngunit tila hindi pumasok sa isip ni Eva ang sinabi ng bakla. Anong ibig sabihin ng extra service? Hindi nakapagtapos ang pag-aaral si Eva. Hanggang second year high school lang ang dalaga, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi ng bakla na extra service. Naku ka naman, Evangeline! Extra service, yung makikipag-tsuktsakan kakapalit ng pera, dear! Malakas pangang natawa si Rona at muntikan pangang mapalo si Eva. Mabuti na lamang at nakaiwas ang dalaga. Kailangan ko ba talagang gawin yun, Rona? Ayoko nga. Seryosong tanong pa nga ng dalaga sa kausap. Kinuyong pa nga ni Eva ang dalawang kamay para itago ang kabang namumuo sa kanyang dibdib. If you really want more money, dear, extra service is more penny. Arting Ingles pa nga ng bakla. Naikinainis lang ni Eva. Magtagalog ka nga, hindi bagay sa'yo mag-Ingles eh. Walang apog nga na saad ni Eva. Naikinairap na nga lamang na bakla. Kung ako sa'yo, dear, mag-extra service ka na lang para mabilis ang pera. Maganda ka, Eva, paniguradong paggagawan ka ng mga customer. Dahil sa katawan mo, isip-isip din, dear, kung gusto mong makalabas sa kangkungan ay gamitin mo ang armas mo, day. Pagpupursige pa nga, nasaad ng bakla kay Eva na parang ito lamang ang tamang desisyon at paraan para guminhawa ang buhay ng dalaga. Nagbebenta ka ba ng pulbo? Baka pwedeng doon na lang ako. Hindi seryosong saad pa nga ni Eva. Baliw, gusto mo bang makulong ha? Mahigpit na sigaw nga ni Rona. Tumutulong lang ako sa mga babae para maabot nila ang mga pangarap nila. Ano ka ba? Di naman ako ganun kasama. Nakabawi ang bakla at tumawa nga ito ng malakas. Tulong? Tutulong sa pagbebenta ng laman? Kapalit ng ilang libo. Ngunit sino ba si Eva upang manghusga sa kapwa? Magiging katulad din siya ng mga babaeng nagbebenta ng sarili pero hindi niya talaga ibebenta ang kanyang puri. Kung ito lang ang paraan para may taguyod ni Eva, ang kapatid, gagawin niya. Wala na siyang pakialam. Pero, bahala na. Pipigilan niya ang sarili niya hanggat maaari kahit napilitin pa siya ng mga kumag na lalaking yan. Palaban naman siya. Kaya niya ang kanyang sarili. Kalapating mababang lipad. Kalad ka rin, bayaran. Bahala na sila kung sa gusto nilang itawag sa kanya. Basta siya, may binubuhay siyang mga ampon na umaasa sa kanya. Mga inosente at walang kamangmang na bata na ang gusto lamang niya ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Hindi kagaya niya. Halos patapon na ang buhay. Kung dito mabubuhay ang dalaga, ang mga kapatid niya gagawin niya. Dahil kung hindi, sabay-sabay silang mawawala sa gutom at pantay-pantay silang magdurusa habang buhay. Babalik ako rito bukas. Dadalhin ko kung anong papeles man ang sinasabi mo. Saad pa nga ni Eva. Huwag kang mag-alala, dear. Magaling ako na handler at maganda itong agency namin. Ipopost lang namin ang mukha mo at pangalan sa site namin. Tiyak na marami kang kliyente kinabukasan. At datung! Kindat pa nga ni Rona sabay paypay pa nga sa sarili na tila nga isang donya. Umuwi na nga si Eva sa bahay nila. Isang barong-barong na halos hindi na nga sila magkasyang anim. Bumili ang dalaga ng mga pagkain at gamit ng mga kapatid. At nadatnan lamang ni Eva sa loob ay ang kapatid na si Butchog at ang bunso nilang si Lala. Ate, may pagkain ka po ba dyan? Malakas nga na sigaw ni Butchog. At dali-daling lumapit na nga kay Eva at kinuha ang plastic na daladala ng dalaga. Mabilis namang nilapitan ng dalaga si Lala habang sip-sip-sip-sip nito ang gatas. Naglalakad na nga rin ang bata, mabuti na lamang at may kapitbahay silang si Maring na pinagbibilinan nga ni Eva sa kapatid kapag kailangan niyang dumiskarte ng pera. Napulot lang din nila si Lala sa basurahan. Sabi pa nga ng kapitbahay nila ay teenager daw ang nanay ni Lala. Basta na lang itinapon ng anak, pagkapanganak. Kaya naawa naman ang dalaga at kahit na maglurat na nga ang mata nila, sa guto may ginawa niya pa rin ang lahat para mabigyan ng gatas si Lala. Madalas nga siyang pagsabihan ng mga kapitbahay na para raw bahay ampunan ng dalaga
dahil kumupkup nga si Eva ng mga batang kalye. May moto kasi ang dalaga na kung kaya ng isalba lahat ng mga bata sa kalsada ay gagawin niya upang hindi maranasan ng mga ito ang hihirap na dinanas niya sa kalye. Maramdaman man lang sana ng bata ang pakiramdam na magkaroon ng isang pamilya. Butsyog, may bigas akong dala riyan, magsaing ka na ha? At baka darating na mga kuya at ate mo. Ani pa nga ni Eva. Sumunod naman ang kapatid at pumasok na nga si Butsyog. Sa sobrang liit na kusina na kung papasok pa nga ang dalawang tao ay hindi na nga magkakasya. Nirerentahan pa rin ni Eva ang tinutuluyan nilang bahay. 1,000 kada buwan. Kahit naman tagpi-tagpi lang yon, hindi pa rin silang may-ari. Lumabas nga ang dalaga at kitang-kita nga ni Eva ang mga kapitbahay na nagsusugal sa harapan ng tindahan ni Aling Lydia. Mukhang tongits na naman ang pinagkakabalahan ng mga kapitbahay. Lalo pa at papadilim na nga. Eva, sali ka rito! Pagtawag nga ni Ernesto, pero mahigpit na umiling lang ang dalaga sabay turo kay Lala na hawak-hawak nga niya. Pas muna, Mang Erne. Pagtanggi nga ng dalaga. O nga pala Eva, pinapasabi ni Lori na kung baka gusto mo raw na magtulak bukas sa Baklaran. Pagtawag pa nga ni Toti sa kanya. Bagong buhay na po ako, Mang Tots. Tsaka hindi ko po yan ginagawa. Sagot pa nga ng dalaga kahit ang totoo naman talaga. Halos makit na nga siya sa mga offer sa kanya dati. Mabuti na nga lamang at hindi. Aba, may bago ka sigurong racket ngayon no. Sabat pa nga ng usapan ni Kim. Maghanap pa lang, basta pas muna ako sa mga ganyan. Hinabol na ako dati ng mga pulis kahit wala naman talaga akong ginagawa. Kahit naman spy lang ako ganun, baka matsyempohan pa ako pag nagkataon. Kawawa naman yung mga kapatid ko. Nagtawanan pa nga naman ng lahat sabay iling. Sayang naman, palagi ka pa namang hinahanap ng mga parokyano. Kahit na ang ginagawa mo lang doon nagpapakyut at hindi naman talaga nagtutulak. Sagot pa nga ni Toti. Mahirap na. Kung magkahulihan siguradong mahihirapan si Eva sa pagpiyansa. Paano na lang yung mga kapatid niya kapag nagkataon? Hayaan mo Mang Tots. Makakahanap ka rin. Baka mag-aasawa na lang din tong si Eva ng mayaman. Maganda naman siya eh. Sexy. Ganda-ganda rin ng kutis, paniguradong marami ang magkakandara pa na mayaman at mauhumaling kay Eva. Hani pa nga ni Esme. Magkasing edad lamang sila ni Eva at anak ito ni Lydia. Swerte ang babae dahil nag-aaral nga ito sa kolehiyo sa malaking universidad. Ako na lang bubuhay sa'yo, Eva! Pasaring pa nga nasigaw ng isa na si Kim na sinapak naman kaagad ni Esme. Talaga? Hindi mo nga mabuhay ang sarili mo eh. Kinabukasan, kaagad na nagkita nga sina Eva at ang kaibigan nitong si Sugar. Maganda rin ang babae at mukhang banyaga dahil sa kutis ang mukha ng babae, ngunit katulad nga ni Eva ay pareho rin sila ng kapalarang sinapit. Mahirap ang buhay. Wait nalaman ko kay Rona na nagbabalak ka raw na pumasok sa pagiging escort ah. Seryosong tanong pa nga ng kaibigan ni Eva habang umiinom sila ng kape sa labas ng bahay ng dalaga. Hinahan mo ang boses mo bakla. Pag-irap pa nga ni Eva sa kaibigan at nilibot na nga ang tingin sa paligid at baka may makarinig nga sa pinagsasabi ni Sugar. Gaga ka talaga Eva. Sinasabi ko naman sa'yo na wag na ganong trabaho eh. Inis na inis pa nga na wika ni Sugar. Anong magagawa ko? Mamimili pa ba ako Sugar? Wala na nga akong mapagpipilian eh. Nagtataasan na nga ng boses ng dalawa sa harapan ng tindahan. Ni Sabina mabuti na nga lamang at maaga pa kung kaya't wala pang masyadong customer. Hoy, pwede na lang kitang ipasok na tigalaba sa isang customer ko. Question pa nga ng kaibigan ngunit alam naman nilang dalawa na hindi sasapat ang pagiging labandera lamang sa tumataas na bilihin sa Pilipinas. Sa tingin mo kaya kaming buhayin yan? Alam mo namang maliit lang kita sa paglalaba, di ba? Pagsagot pa nga ni Eva sa kaibigan. Nainis talaga ako sa iyo, Evangelina. Sad pa nga ni Sugar. Tumayo ang babae at mabilis na niyakap si Eva. Bakla naman kasi. Maging makeup artist ka mamaya sa akin, nakla. Sabi nga ni Rona, kailangan ko raw mag-photoshoot para sa cover ko sa site nila. Mahinang wika pa nga ni Eva. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo, Eva? Alam mo naman mapanganib ang trabaho na yan. Kahit na sabihin mo na hindi mo ibibigay ang puri mo, meron pa ring mga bastos na lalaki na manyakis. Maliit nga, na napatango na nga lamang dalaga
sa tanong ng kaibigan. Basta naniniwala siya na kaya niya ang kanyang sarili. Para sa mga kapatid ko ang ginagawa ko, Sugar. Maaring mali sa mata ng iba at wala na akong magagawa sa kung ano man ang magiging tingin nila sa akin dahil hindi mapapakain ng hiya mga kapatid ko. Mahabang wika pa nga ni Eva. Mahigpit lamang na pinipigilan ng dalaga na maiyak sa harapan ng kaibigan, lalo pa't overprotective nga sa kanya si Sugar. Kung ipinanganak lang sana tayong mayaman, ay baka iba ang naging takbo ng ating buhay. Madamdaming wika pa nga ni Sugar habang nakatingin ang babae sa malayo. Ito ang realidad na hindi nila matatakasan. Araw-araw nilang haharapin ang katotohanan kailangan nilang dumiskarte sa paraang alam nila upang mabuhay dahil hindi patas ang mundo, madayang tadhana at simula't simula pa lang nakakapit na nga sa kanilang kahirapan. Susubok ka ba sa extra service akla? Muling tanong pa nga ni Sugar. Seryosong nakatingin na ngayon kay Eva ang babae. Kibit-balikat na ginawa nga ni Eva at muling humigop ng 10 piso na kape na tinda ni Sabina. Hindi ko alam, pero wala pa sa isip ko ang ganyan. Kahit naman ganito ako gusto ko rin naman na ibigay sa lalaking aking mamahalin ang aking puri. Wala sa sariling naging tugon nga ni Eva. Mahirap yan bakla. Alam mo naman niya kang mga kadalasang mga lalaki na nakatira sa mundong ibabaw, kaya mahirap kapag ganitong trabaho ang gagawin mo. Bahala na Sugar. Basta magkapera lamang ako at may bigay ko sa mga kapatid ko ang kailangan nila. Napabuntong hininga na nga lamang na sagot ni Eva sa kausap. Mahal ko ang mga kapatid mo at tinuturing ko na rin silang sarili kong kapatid. Pero minsan naiisip ko na kung sana ikaw lang ay hindi mo papasukin ang ganitong trabaho, Eva. Maliit nga nang umiti si Eva dahil tama ang kaibigan. Bata pa lamang alam na nga ni Eva kung ano ang iiwasang trabaho, ngunit nang dumating ang mga kapatid ay pinasok na nga ni Eva ang akala ng dalaga ay imposible na pagtatrabahuan niya. Pero bahala na. Inaalagaan at minamahal lang niya ang mga bata. Kinagabihan ay muling nagkita sila Eva at Sugar sa mismong bahay ng dalaga upang make-upan nga si Eva. Nakikita ni Eva ang katanungan sa mga mata ng kapatid nang malaman ng mga ito na maglalagay ang dalaga ng kolorete sa muka sapagkat alam naman nila na ayaw yun ni Eva. Ngunit kailangan na nga niyang masanay dahil sa trabahong papasukin. Matulog na kayo Junjun, alis na muna si ate at baka bukas na ako ng umaga makakauwi. Pagsasabi pa nga ni Eva sa kapatid na lalaki. San ka pupunta, te? Magnanakaw ka ulit buong gabi? Seryosong tanong pa nga ni Junjun na kagad namang inilingan ni Eva. Hindi, may bakong racket basta. Sagot naman ni Eva. Tumango na nga lamang ang inosenteng bata at pumasok sa kwarto. Dumating naman na si Sugar at ready na nga ang babae para sa trabaho nito ngayon sa bar. Nag-extra service rin si Sugar upang mas makakuha nga ng malaking kita. Inayusan kaagad si Eva ng kaibigan. May dala pa nga si Sugar na iilang damit nito na sobrang sexy. Muntikan na ngang masuka si Eva dahil sa damit na nakikita ngunit walang magagawa ang dalaga. Kaya pumili na nga lamang siya. Pinili nga ni Eva ang pinakakonserbatibo na damit na meron doon. Pero pinapalitan ito ng pulang hapit na hapit kay Eva. At halos luwa na nga ang dibdib ng dalaga. Malaki rin ang butas ang likuran at tiyan nito. At isang yuko lang ni Eva makikita na nga atang perlas ang silangan niya. Bakla, ayoko nito! Nakasimangot na reklamo nga ni Eva sa kaibigan habang malakas na binababa ang laylayan ng damit. Ngunit kaagad lamang nakatanggap ang dalaga ng isang malakas na tampal at irap mula kay Sugar. Tigil-tigilan mo ako, Evangelina, dahil kapag akong nagalit sa'yo ngayon, hindi ka talaga papasok sa trabaho mo. Parang nanay nga nahimutok ni Sugar. Hindi umabot sa oras ang pag-makeup ni Sugar kay Eva dahil natural nga ang maganda nitong ilong. Kaya madali lang. Simpleng makeup lang, bagay na nga kay Sugar. Kinakabahan nga si Eva kahit pa photoshoot lang ang gagawin nila ngayong gabi para sa profile niya sa website nila Rona. Ngunit tila nagkakarera na ang dibdib ng dalaga habang nakasakay sila ni Sugar sa tricycle papunta sa club ng bakla. Ilang minuto pa nga tuminto na nga ang sinasakyan nilang tricycle sa tapat ng club na pagmamayari nga ni Rona. Marami nang nakapark ng mga sasakyan na paniguradong customer na nga. Okay ka lang bakla? Nag-aalalang tanong nga ni Sugar nang makita nitong kinakabahan si Eva. Ihatid mo pa ba ako sa loob? Baka
Late ka na sa trabaho mo. Tanong pabalik pa nga ni Eva sa kaibigan pero nagkibit balikat lamang ito. Tuluyang pinasok nga ni Eva at Sugar ang club. Madilim at tanging mga neon lights lamang ang nakapalibot sa loob ng club at pagbungad pa lamang nila ay nakita na nga kaagad ng dalaga ang mga babaeng nagsasayawan sa stage habang panty at bra lamang suot-suot at ang mga kalalakihan na naglalagay sa harapan ng mga ito ng depapel na mga pera. Muntikan na nga sanang umatras si Eva ngunit kaagad naman silang nakita ng bakalang si Rona kaya hinila na nga ni Eva papasok sa isang pasilyo. Halos manlamig nga ang buong sistema ni Eva sa nakikita sa loob ng kwarto dahil sa mga picture ng iba't ibang babaeng hubad. Umalis na nga si Sugar kaya abot langit ang pagtahip ng dibdib ni Eva. Maghubad ka na, Day. Huwag kang magalala dahil professional naman yung mga photographer namin. Pag-a-assure pa nga ng bakla ngunit hindi pa rin noon naibsan ang kaba ni Eva. Bakit parang maraming hubad na litrato ha? Nanginginig pa nga na tanong nito. Buong kaba na nga lamang na hinubad ni Eva ang suot na damit. Akala niya ay photoshoot ito ng mga profile ng dalaga sa website ng bakla. Ngunit hindi naman noon nabanggit ni Rona na kailangan pala halos makita ng kaluluwa. Tinapangan na nga lamang ni Eva ang kanyang sarili. Mabuti na at natatakpan pa rin ang mga pribadong parte ng kanyang katawan. Kailangan niyang magpakatatag. Sumunod na nga lamang si Eva sa mga pose na gusto nila. Parang napakatagal matapos ng shoot pero mas nagulat si Eva nang paglabas niya ay 10:00 pa lamang, hindi man lang umabot ng 30 minutos ang pagsushoot nila ng litrato. Kaagad naman ay inabutan nga ni Ron ang bakla si Eva ng tiglilibong papel ng pera. Ilang segundo pa nga yun tinitigan ng dalaga bago tanggapin. Fee mo tonight, Eva. Tatawagan na lang kita kapag may booking na. Sahad pa nga ng nakangiting bakla. Pwede na ba akong umuwi? Mula sa sariling tanungan ni Eva, tumango na nga lamang ang bakla. Papara na nga sana si Eva ng jeep nang makita ng dalaga ang isang lalaking naka-wheelchair na papatawid ng kalsada. Mukhang walang kasamang lalaki dahil wala namang nakitang dalaga na nakasunod sa likuran nito. Kaya kahit natatanaw na nga niya ang sasakyan na sanang jeep ay kaagad siyang tumawid para mapuntahan ng lalaki. Sir, kailangan niyo po ba ng tulong? Tanong nga ng dalaga nang makaabot nga siya sa harapan ng lalaki. Ngunit isang mapagmatang tingin lamang ang ipinukol nito. Tatawid ho ba kayo? Tanong pa nga ulit ng dalaga ngunit pinasadahan lamang siya ng tingin ng lalaki mula ulo hanggang paa. I don't need your help. Baritonong sagot nga nito at itinulak gamit ang sarili nitong kamay ang wheelchair kaya napatabi na nga lamang na nakanganga si Eva. Aba, walang modo. Ito na nga ang tutulungan. Siya bang may ganang magsungit? Sandali ho ah. Hindi napigilan ni Eva na muli itong lapitan at hinawakan nga ang likurang bahagi ng wheelchair ng lalaki at si Eva na nga ang tumulak. Tinampal pa nga ng lalaki ang kamay ni Eva pero mahigpit lamang na nakakapit ang dalaga para itulak nga ang lalaki. Rush hour na ho, maraming sasakyan. Wala pa man ding modo ang ibang driver dyan. Wika pa nga ni Eva pero hindi na nga lamang umimik ang lalaki habang tinutulak nga ni Eva ang wheelchair. Napangiti na nga lamang ng bahagya si Eva. Tuluyan na nga nilang natawid ang kalsada kaya bumaling na nga ang direksyon ng lalaki paharap kay Eva. May kinuha ito sa bulsa pero laking gulat ng dalaga na mga papelyon ng pera na taglilibo. Para saan ho yan? Gulat na tanong nga ni Eva habang nakatingin nga sa lalaki. Payment. Maikling wika nga ng lalaki sa bayabot pa nga ng pera pero matinding umiling ang dalaga. Wala naman siyang hinihiling na kapalit. Kahit naman minsan naging masama si Eva, ay gusto niya pa rin namang tumulong sa paraang alam niya at kaya niya. Nako, hindi na kailangan, sir. Nakangiting pagiling pa nga ni Eva. You look like a call girl, so probably you need money, get it? Walang gatol pa nga na wika ng lalaki na nagpanganga kay Eva. Wow, nasaktan ng ego niya ron ah. Gwapo sana ang lalaki ngunit ang taas naman ng tingin sa sarili at mukhang walang kinikilala. Nagawa pa ngang manghusga ng tumulong sa kanya. Oo na, call girl na kung call girl. Ang hindi alam ng karamihan ay may malalim silang rason kung bakit nila pinipili ang ganitong trabaho kahit hindi naman nila ginusto. Bayaran na, pero para sa pagtulong ni Eva nang bukal sa kanyang loob at makatanggap ng ganung salita mula sa estranghero, talaga namang kahit papano masasaktan siya. Are you offended?
Tila natatawang wika pa nga ng lalaki kaya mas umalpas nga ang matinding inis kay Eva. Guwapo kayo, mukhang mayaman at mukhang edukado naman. Pero aanhin mo ang pera kung wala ka namang respeto. Inis na inis nga na sambit ni Eva. Kayo na nga itong tinutulungan, masyado pa kayong mapanghusga. Sa inyo na nga yung pera nyo, wisit ka. Walang gatol pa nga na wika ni Eva at walang lingon-lingon na umalis at iniwan na nga ang lalaki. Nagpupuyos nga sa galit si Eva sa lalaki at baka pati na nga rin sa mundo. Dumaan ang 2 araw na hindi pa rin tumatawag ang baklang si Rona. Hindi alam ng dalaga kung dapat ba siyang maging masaya sa nangyayari o malungkot dahil 2 araw na nga siyang tambay. At nauubos na nga ang 5,000 ipinigay ng bakla. Hanggang dumating ang gabi nang bigla na nga lamang tumawag si Rona sa cellphone ni Eva na uso pa yata sa panahon ng mga kanununuan pa nga ng kanyang lolo dahil kipa dito at papabulok na nga. Pumunta ka rito sa Club Evangeline, may booking ka na, and please wear any fancy dress dahil magiging escort ka ng isang politiko. Bibigyan lang kita ng 3 oras para pumunta rito dahil susunduin ka dito mismo sa club. Mahabang wika pa nga ng bakla ngunit parang wala ngang naintindihan si Eva. Muling pinahiram nga ng damit ni Sugar si Eva at ito na nga rin ang naging makeup artist ni ulit. Kinakabahan man ay tinapangan na nga lamang ni Eva ang sarili. Ilang minuto lamang naghintay na nga ang dalaga at may sumundo na nga sa kanyang isang SUV. Tanging driver lamang ang naroon, kaya muling nagkarirahan ng dumadagundong na kanyang puso. Sir, saan ho punta natin? Kinakabahan nga ng tanong ni Eva, katabi ng isang politikong sikat ngayon sa social media dahil sa pagdadala nito ng iba't ibang babae. Kada may event at hindi ang asawa nito ang kasakasama palagi. You don't need to know, dear. Mahina nitong bulong sa tenga ni Eva kaya kaagad na umayos ng upo ang dalaga. Hindi siya komportable na katabi niya sa backseat ang lalaki. Parang namamanyakan siya sa aura nito. Hay nako, first customer, ganito kaagad. Sa isip-isip nga niya, malayo pa nga ang naging biyahe. Ilang beses na nga rin siyang tinatanong ng lalaki tungkol sa personal niyang buhay. Pero hindi naman ito masyadong sumasagot. Sinasagot lamang ang mga tanong. Halos maikwento na nga ng lalaki ang buong buhay dito. Dinala nga si Eva ng matandang politiko sa isang pribadong event at halos hindi na nga makagalaw ang dalaga nang sumunod lahat ng mata sa kanila. Ilang oras ng event at walang ibang ginawa ang dalaga kundi ang umupo katabi ng lalaki. Hanggang sa uwian at huminto nga sila sa isang hotel. Sir, bakit tayo huminto? Nanginginig nga na tanong ni Eva pero ngumiti lamang ang parang manyak na lalaki. Sa loob ko na lang ibibigay ang bayad, dear. Malaswang ngumiti pa nga ulit ang lalaki at nauna na nga pumasok. Sumunod naman si Eva kahit na natatakot na nga ang dalaga. Pagpasok pa lang ni Eva sa loob ng kwarto, kaagad na nga siyang hinila ng lalaki at sapilit ang tinanggal ang kanyang damit. Nanginginig man sa takot, ay pinilit ni Eva na manlaban hanggang sa magkaroon nga ng pagkakataon ng dalaga at makapanga niyang isang flower vase sa gilid ng lamesa. Wala na nga sa sarili si Eva nang malakas nga niyang pinalo ang ulo ng lalaki kaagad naman itong natumba habang umaagos nga mula sa ulo ang pula na kulay. Nagsipatakan nga ang luha ng dalaga nang makita niyang tuluyan ng nawalan ng malay ang lalaki kaya kaagad na umalis nga siya sa kwartong yun. Lakad-takbo ang ginawa ni Eva upang mapalayo nga lamang sa lugar na yun. Nakita pa nga ni Eva ang driver ng lalaki, kaya kaagad nga niyang iniwasang makita yon. Hindi alam ni Eva kung saan pupunta lalo pa at lamang pa rin sa kanya ang kaba at takot. Naglakad lamang siya ng walang paruroonan sa gitna ng kalsada habang malakas na humihikbi. Hanggang sa isang nakakarinding busina nga ang yumanig sa buong pagkatao ni Eva ngunit huli na nga ang lahat. At paglingon nga ng dalaga ay ang pagsalpok ng isang kotse sa kanyang katawan. Binalot kagad ng kadiliman si Eva hanggang sa natumba na nga ang dalaga at tuluyan ng mawala ng malay. Is she awake? Baritonong wika ng kung sino sa panaginip ni Eva. Mabigat ang buong katawan ng dalaga na tila ilang tao ang nakadagan sa kanya at kahit paman parang gusto niyang ibuka ang mga mata, ay tila hindi siya pinapayagan ng kanyang isipan. Let me know if she ever woke up. Muling wika nga ng balito ng boses ng kung sino. Opo sir, iginalaw nga ni Eva ang mga kamay para man lang sana gumising na nga at hindi naman siya nawala ng pag-asa
nang maigalaw na nga niyang dalawang kamay. Wala na ang ingay nang namulat na nga ni Eva ang kanyang mata. Puting kisame nga kaagad ang bumungad sa kanya at ramdam na ramdam ng dalaga ang pananakit ng kanyang katawan. Narealize ang dalaga na ang nangyari kaya kaagad na ngang marahas na napatayo si Eva. Muntikan pa nga siyang matumba. Mabuti na lang at nakahawak nga siya sa sofa. Madam, ma'am, nilipitan nga si Eva ng isang katandaang lalaki na nasa 50 yata ang edad, kaya muling napatras ang dalaga. Nasaan ako? Halos lumuwa nga ang mata ni Eva nang ma-realize ang dalaga kung gaano kalaki ang bahay at kaganda ito. Ako po ang nakabangga sa inyo nung isang araw. Mahinahong wika nga ng lalaki. Teka, ilang araw na? Kulat nga na saad ni Eva at kaagad na pumasok sa isipan ng dalaga ang mga kapatid. Ilang araw na akong tulog? Halos 1 linggo na rin po, ma'am. Sagot nga nito na mas lalo pang nagpagulat kay Eva. Dali-daling kumilos ang dalaga kahit pa man nahihilo upang umuwi na nga dahil siguradong hinahanap na nga siya ng mga kapatid at nag-aalala na nga ang mga to. Saan ho kayo pupunta? Nag-aalalang tanong pa nga ng matandang lalaki nang makita nga nitong aligaga si Eva. Uwi na ho ako. Maraming salamat na lang po sa lahat ha. Walang gatol na wika nga ni Eva at mabilis na lumabas ang kwarto. Sandali ho. Pinigilan pa nga si Eva ng matandang lalaki kaya napahinto naman sa pagbabang dalaga sa hagdanan na napakaraming steps. Kuya, kailangan ho ako ng mga kapatid ko kaya hayaan niyo na po akong umalis. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako magkakaso sa inyo. Mabilis nga nasagot ng dalaga bago nagmamadaling humakbang pababa ng hagdan. Nasa huling baitang na nga si Eva nang biglang bumukas ang pintuan ng malaking bahay at iniluwano ng kanyang mga kapatid na may pagkamanghanga sa mga mata. Ate! Malakas nga ng sigaw ni Sasa at nilapitan si Eva at mabilis itong yumapos sa dalaga. Teka, anong ginagawa niyo rito? Naguguluhan nga na tanong ni Eva sa mga kapatid at paano ng mga ito nalaman kung nasan siya. May tumawag po sa amin ate tapos pinapunta po kami rito. Nag-alala po kami sa iyo kaya pumunta kaagad kami. Sagot nga ni Junjun na nagpakunot nga ng noo naman ni Eva. Paano kapag masama palang tao ang tumawag sa inyo? Paano kung napahamak kayo ha? Nag-aalalang tanong pa nga ni Eva sa mga kapatid. Nagyuko naman kaagad ang mga ito ng ulo siguro na-realize nga na mali rin ang kanilang ginawa. Ipinaliwanag naman ng matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Romy. Ang amo niya raw ang tumawag sa mga bata para papuntahin nga dito nang makita ng mga ito sa cellphone ni Eva na tunog nga ng tunog. Naguguluhan man si Eva ay walang nagawa ang dalaga nang sinabi nga ng matanda na wag na muna silang umalis at may i-offer daw ang amo ng lalaki kay Eva. Hanggang sa inalok nga si Eva ng isang kasal. Ngunit hindi nga sa simbahan sapagkat mayroon ng mga papel ang tanging pirma na nga lamang ni Eva ang kakailanganin. Binasa nga ni Eva ang nakasulat doon at ang pangalan ng kanyang asawa ay Isaac Donovan. Nag-aalalaman ang dalaga na baka matandang uugod-ugod na nga ang lalaking pinakasalan ay magiging choosy pa ba siya kung gayong nangako itong pag-aarali ng mga kapatid ng dalaga. Kung ito ang paraan para man lang maranasan ng mga bata na magkaroon ng maginhawang buhay, ay gagawin niyo ni Eva ng buong puso para sa mga kapatid. Handang-handa si Eva na ialay ang buong buhay sa lalaking hindi kakilala. Isa lang ang bili ni Sir. Wag na wag ninyong bubuksan ang kwarto sa 2nd floor. Nakatapat lamang ng kwarto ninyo, Ma'am Eva. Paliwanag pa nga ng matanda. Tumango na nga lamang ang mga kapatid ni Eva na tila naiintindihan kaagad ng mga ito ang sinabi ng lalaki ngunit nagtaka si Eva sa loob-loob niya. Ilang araw ang dumaan at kitang-kita ni Eva ang saya sa mga mata ng mga kapatid. Masaya rin ang dalaga na nakikita nga niyang masaya ang mga to. Isang araw habang papasok nga, ang dalaga sa kwarto niya nang makarinig nga siya ng malakas sa kalabog na nagmumula yata sa loob ng katapat lamang na kwarto. Nilapitan niya yon at pinakinggan ng ilang segundo kung meron ba na tao sa loob pero mas lalo lamang kumunot ang noo ni Eva na tila may nabasag ulit na kung ano at ang mahinang pagdaing. Kinakabahan man mabilis na pinihit nga ni Eva ang seradora. Laking gulat pa nga ng dalaga na hindi ito nakalak pero mas lalong natigilan si Eva nang pagbukas nga ay nakita niya kaagad ang isang lalaking nakayuko at tila nasasaktan ng sobra kaya kaagad niya itong nalipitan sa pag-aalala. Walang pakialam sa rules na ibinigay ng asawang
hindi niya pa minsan nakita sa loob ng malaking bahay na tinitirhan nila. Okay ka lang? Nagala lang. Saad pa nga. At hawak nga ni Eva sa braso ng lalaki, ngunit nang mag-angat nga ito ng tingin ay nakita nga niya ang lalaki. Lumaki ang mata ni Eva dahil ito ang lalaking tinulungan niya at nanghusga sa kanya sa kalsada. Ikaw? Malakas nga nasigaw ni Eva dahil sa gulat at pagtataka. Shut up! Malakas naman nasigaw na pabalik ng lalaki at umungol nga sa sakit, kaya hindi na nga muna iniisip ni Eva ang kung anumang inis na mayroon siya para rito. At mabilis itong hinawakan. Sandali, tutulungan kitang tumayo. Ani pa nga ng dalaga at mabilis na nilapitan nga ang lalaki para akayin ito. Patayo ngunit napaupo ng malakas ang dalaga at itinulak nga siya nito. What are you doing here? Galit na wika pa nga ng lalaki. Pinagmasdang mabuti nga ni Eva ang mukha nito. Mukhang may lahi nga dahil sa kakaibang features ng mukha. Gwapong ngunit masungit nga lang. Ani pa ng isipan ng dalaga. You knew my rules, right? No one is allowed to enter in my room. Malakas nga nitong sigaw kaya mabilis na napatayo ang dalaga sa gulat habang naroon pa rin ang lalaki sa sahig. Rules kayo ng rules. Hindi nga kayo makagalaw dyan sa sakit eh. Naiinis nga na singhal ni Eva. Fudging leave. Singhal pa nga pabalik ng masungit na lalaki. Nag-aalala lang naman ako eh. Nakarinig kasi ako ng kalabog kaya hindi na nga matapos ng dalagang sasabihin ng ma-realize niya ang sinabi ng lalaki. Teka, ito ba si Isaac Donovan? Malakas na tanong nga ng isipan ng dalaga. Ikaw ba ang asawa ko? Diretsahang tanong na nga niya. Nagugulamihan ang tanong ng dalaga habang mariing nakatitig nga sa lalaki. Hindi nalugi si Eva kung ito man ang kanyang asawa. Gwapo ito, maputi at talaga namang ngunit inis na inis talaga siya sa lalaki. Unfortunately, yes. Sagot ng lalaki habang nakakunot pa nga ang noo. Napataas naman ang kilay si Eva sa sinabi ng lalaki pero pilit na lang nangiti ang iginawad ng dalaga rito. Bring me my wheelchair here. Utos pa nga ng lalaki sabay turo nga sa kung saan sinundan niyon. Nang tingin ng dalaga at nakita nga niya ang wheelchair na malapit sa bintana, doon lamang napagtanto ni Eva ang pangyayari. What? Galit na asik pa nga ng binatang harap ng dalaga nang nagpabalik-balik nga ang tingin ni Eva sa lalaki at sa wheelchair. You can't believe that you married ang kagaya ko na may kapansanan? Sarcastic pa nga nitong natawa pero parang may anong kumirot sa pagkatao ni Eva nang makita nga niyang may dumaang sakit sa mata ng lalaki. Ha? Asik pa nga ng lalaki muli kaya kaagad na nilapitan ni Eva ang wheelchair at hinila nga palapit sa lalaki. Hinawakan ni Eva ang kaliwang braso ng lalaki na asawa niya pala para tulungan nga itong makaupo sa wheelchair. Stop staring at me. Pwede ba? Inis na inis nga na wika ni Isaac sa asawa. Ikaw talaga si Isaac Donovan? Muling tanungan ng dalaga para makasigurado nga siya dahil baka pinaglololoko lang siya ni Mang Romy at baka ang matanda talaga ang tunay niyang asawa. Diyos ko, wag naman sana. Pagdarasal nga na wika sa isipan ni Eva dahil kahit papaano ayaw naman niya na matanda ang kanyang mapapangasawa. Yes. Akala ko. Saad nga ni Eva. Akala mo ano? Nakataas nga na kilay na tanong ng gwapo na lalaki. Akala ko 4M yung napangasawa ko eh. Mahinang tawa pa nga ni Eva sa sarili. Kitang-kita ng dalagang pagkunot noon ni Isaac kaya mas lalo nga siyang natawa. Pinagtatawanan mo ba ako? Galit pa nga ng tanong ng lalaki na kala mo nga ay pasa ng mundo. Kaya kaagad napatakip nga si Eva ng bibig at umiling-iling. Hindi naman. Akala ko kasi matandang mayamang madaling mamatay ang napangasawa ko eh kaya 4M. Pagpapaliwanag pa nga ni Eva pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng seryosong lalaki at nakakunot nga pa rin. Mukhang asar na asar nga kay Eva. Get out now. Walang gatol nga na saad ni Isaac kay Eva pero mas marahas nga na umiling lamang si Eva. Kailangan niyang makausap ang lalaki at magpasalamat dito sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid at pagpapatuloy nito sa kanila. Sandali naman. Inis nga na bulong ni Eva sa sarili niya. Sana. Ngunit napalakas nga ang sabi niya kaya nanlisik nga na tinitigan siya ngayon ng lalaki. Inaano ba kita? Inis na inis nga yung mukha mo no, galit na galit sa mundo. Walang prenong wika pa nga ni Eva dahil sa naiinis na nga rin siya sa masungit na lalaki. Ikaw nga itong may kasalanan pa sa akin ha. I need peace, you can now leave.
Sabi pa nga ni Isaac bago tinulak ang sariling wheelchair, patalikod nga kay Eva. Kung gusto mo pala ng peace, di mumaling ka ulit ng tingin sa akin, isang tingin mo lang sa mukha ko, makikita mo kaagad ang kapayapaan. Proud pa nga na wika ni Eva para naman gumaan ang aura. You're too loud for my liking. Can you now leave? I'm going to rest. Walang ganang wika pa nga na nakatalikod nga ni Isaac, kaya napabuntong hininga na nga lamang si Eva. Masungit talaga ang lalaking to, mahirap amuhin. Total asawa mo naman ako, pwedeng dito muna ako? Nilapitan nga muli ni Eva ang lalaki at nakangiti nga siyang tumitig dito. Pahinga ka lang, tapos dito lang ako. Ang lamig-lamig kasi sa kwarto mo eh. Pagpapalusot pa nga ng dalaga kahit may aircon din naman sa kwartong tinutuluyan niya. Sasabihin ko kay Mang Romy na palitan ng aircon sa kwarto mo, bumalik ka na ron. Pagtataboy nga muli ni Isaac sa kaharap ngunit muli lamang itong umiling at mabilis na lumundag sa kama ng lalaki. Naiinis man sa loob-loob si Isaac ay parang may kung anong lumukob naman sa kanyang dibdib nang makita nga niyang umiti nga si Eva habang lumulundag-lundag ito sa ibabaw ng kama. You can sleep here. Ako na lang aalis. Ani pa nga ni Isaac na nagpatigil nga kay Eva at mabilis na umalis ang babae sa kama. Hindi ba pwedeng mag-usap muna tayo? Hindi pa, kaya ako nagpapakilala sa'yo ng personal. Ngayon lang tayo nagkita eh. Mahabang wika pa nga ni Eva. Hinawakan niya ang wheelchair ng lalaki para pigilan nga itong lumabas ng kwarto. You already know my name, and I know yours. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Seryoso at malamig pa rin natura ni Isaac. Nakita ng lalaki ang pagsimangot ni Eva, kaya maliit nga siyang napangiti dahil nakyutan nga siya dito. I am Evangeline Santos, ang pinakamaganda sa Eskinita, Uno Barangay, Calubinhan, Philippines. Malakas pa nga na sigaw ni Eva at nag-post pa nga sa harapan ng lalaki na tila isang beauty queen. Oh, ikaw naman Isaac Donovan, ang masungit at magagalitin kong asawa. Turo pa nga ni Eva sa lalaki sabay kindat. Lumabas ka na nga, pwede ba? Inis na talagang sambit ni Isaac. Isa, malakas pa nga na sigaw ng lalaki nang makita nga nitong prente na nakaupo si Eva sa kama nito. Dalawa, natatawang singhal ni Eva. Sayang-sayang dalaga na nakikita nga niya ang inis sa mukha ng lalaki. You freak! Malakas sa binato nga ni Isaac ang maliit na unan na nahawakan nga niya sa sofa. Ginagalit mo talaga ako eh, no? Hala, galit ka na sa lagay na yan? Bakit parang ang cute-cute mo pa rin kahit galit, ha? Ang cute talaga ng asawa ko. Nakangising tudyo pa nga ni Eva sa lalaki kaya mas lalo nga itong sumimangot. Ngayon lamang ganito kakomportable si Eva sa harapan ng isang estranghero. At lalaki pa. Maaaring asawa nga niya si Isaac sa papel, pero hindi pa rin ito lubusang kakilala ni Eva. Pero parang kay tagal na nga niyang kakilala si Isaac at ganito na lamang siyang umasta sa harapan ng lalaki. You really want to talk, ha? Matigas ng ngisinga ni Isaac sa asawa. Maganda ito ngunit alam ng binata na napilitan lamang itong magpakasal sa kanya dahil sa pansarili nitong rason. Aalis din ito balang araw. Iiwan din siya, katulad ng mga nauna dahil wala namang nananatili sa tabi ng lalaki sa sitwasyon niyang to. Kaano-ano mo si Isaac Newton, ha, Sak? Wala sa sariling tanong pa nga ni Eva dahil basta na lamang pumasok sa isipan ng dalaga ang tanong na yon. Kapangalan lang. Kibit-balikat naman na sagot ni Isaac na malakas na mga ikinatawa ni Eva. Dumaan ang mga linggo at masaya naman ang naging takbo ng buhay nila Eva sa mansyon ni Isaac. Masungit man ang lalaki kay Eva, ay kitang-kita naman ng babae na gustong-gusto ni Isaac ang kanyang mga kapatid dahil nakikipaglaro nga ito kay Lala habang close na close naman sa apat. Psst! Ginagawa mo riyan? Tanong nga ni Eva nang makita niya ang lalaki sa may glass window habang nakatanaw nga sa swimming pool. Iniisip mo siguro kung ilan ang magiging anak natin o kung sino ang magiging kamuka. Walang gatol pa nga na pagbibiro na wika nga ni Eva. Napailing na nga lamang ang lalaki at bahagyang napangiti ng palihim. Ay, wag kang magalala mahal. Maganda kaya ako. Kita mo naman yan tapos gwapo ka rin. Kitang-kita ko yun araw-araw kaya sure win ang jeans nating dalawa. Swak na swak. Malaki nga ang naging ngiti ni Eva na ikinasimangot na nga lamang ng kausap. You are really annoying. Naiinis pa nga at malamig na tura ni Isaac.
Ito naman hindi mabiro. Ano ba kasing tinitignan mo riyan ha? Pwede ka namang sa akin nalang tumingin. Aba, sulit na sulit to. Malakas pa nga na sabi ni Eva. Naiinis ako sa pagbumuka mo. Mahinang wika nga ni Isaac. Natigilan naman si Eva dahil sa sinabi ng lalaki. Talaga? Paano ba yan? Inasawa mo ko. Mahihirapan ka niyan araw-araw mo akong makikita. Natatawang sagot pa nga ni Eva. Yes, I just need to deal with it. Until it lasts. Sabi pa nga ni Isaac bago mabilis na itinulak ang sariling wheelchair palis sa harapan ni Evangeline. Pero nakasunod pa rin pala ito at ito na nga ang nagtulak kay Isaac. Nagugutom ka ba? Gusto mo kumain o gusto mo akong kainin? Natatawang biro pa nga ni Eva sa likuran ni Isaac. Just please shut up. Hindi nakakatawa ang mga ganyang biro, Eva. Seryosong wika nga ni Isaac kaya kaagad na itinikom nga ni Eva ang bibig. Ito naman, kailangan mo kasing umiti paminsan-minsan naman. Para naman mas lalo kang pumugi. Sagot pa nga ni Eva pero tuluyan lang siyang nilayasan ni Isaac at pumunta na nga kay Lala. Sa isip pa nga ng babae ay mabuti pa nga si Lala ay pinapansin at giningitaan pa nga ng asawa samantalang siya palagi na lang nitong sinusungitan. Aaminin nga ni Eva na panatag ang loob niya kay Isaac. Ramdam niya rin kung paano kumakalabog ang kanyang puso sa tuwing bumabaling ito ng tingin sa kanya. Malamig at palaging ang masungit si Isaac. Palagi namang nahuhuli ito ni Eva sa gabi na pumupuslit nga sa kanyang kwarto at kinukumutan nga at hinahalikan siya sa ulo. Siguro hindi nito inakala na gising pa ang asawa. Simpleng gesture lang naman yun kung tutuusin ngunit malaking bagay na nga ito para kay Eva lalo pat hindi siya nakaranas ng ganoong pag-aalaga habang lumaki. Katulad na lamang ngayon nang biglang bumukas ang kwarto ni Eva, nakapatay nga ang ilaw dahil papatulog na nga. Dahil sa amoy pa lang ng perfume ng kung sino mang pumasok ay alam na nga ni Eva na Isaac yun. Halos isang buwan na nga rin silang magkasama sa iisang bahay kaya alam na nga niya ang amoy ng lalaki. Eva, mahinang wika nga ni Isaac pero mukhang tulog na nga ang asawa dahil ang ilaw na nga lamang ang nagmumula sa lampshade ang nakabukas. Maliit na hinawi nga ni Isaac ang buhok na nakatabon sa mukha ng asawa at pinagmasdang mabuti ang kagandahan ng natutulog na babae. You are so cute when you're asleep. Mahinang bulong pa nga ni Isaac sa tenga nito. Hindi alam na gising pa pala ang asawa at nakikinig lamang. Ungol pa nga ni Eva sabay kunwaring nagising. Anong ginagawa mo rito, Isaac? Kunwaring nagulat pa nga si Eva pero nakangiti lamang siya sa kanyang isipan nang makita nga niya ang biglang pamumula ng lalaki. Umiwas ito ng tingin at tumikhim. Ani may nahuli nga sa akto. Just want to search for my medicines. Asan ba yon? Pagpapalusot at seryosong saad nga ng lalaki. Nagpalusot talaga. Naku naman Isaac, nagsisinungaling ka na nga rin, ganyan rason pa talaga. Natatawa nga na wika ni Eva sa isipan. Mukhang hindi yata marunong magsinungaling ang bilyonaryong asawa. Nasa kwarto mo lang ang mga gamot mo. Naliligaw ka yata. Nakangising ang tanong ni Eva na mas ikinapula nga nang pisingin ng asawa kaya hindi na nga napigilan pa ni Eva na matawa. Stop laughing. Nahihirapan pa nga nitong wika na tila hiyang-hiya nga kaya kaagad na nilipitan nga ni Eva ang asawa at ginulo ang buhok nito dahil nagigikil nga siya. Stop it babe, I'm not a dog. Naiinis pa nga na winaksi ni Isaac ang kamay ng asawa na nakahawak nga sa kanyang buhok at huli na nga nang ma-realize niya ang sinabi. For effing sake, tinawag lang naman ni Isaac na babe. Si Eva kaya ngiting-ngiti ngayon ang asawa na animoy nanalo nga ng jackpot sa loto. Uy, tinawag niya akong babe. Ay, officially baby na ako ng masungit na si Isaac. Natatawang panukso pa nga ni Eva sa asawa kaya mas lalo pa nga itong namula. Huling-huli na nga ni Isaac, wala nang ang takas ng lalaki. Wala nang nagawa pa si Isaac kung hindi ang tanggapin nga ang katotohanan na naisahan nga siya ng asawa at wala pa rin itong tigil sa kapanunukso nga sa kanya kaya para matahimik na nga si Eva ay malakas na hinatak nga ni Isaac ang palapulsuhan ng babae kaya napakandong nga ito sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Kaagad namang pinulupot ni Isaac ang dalawang braso sa bewang ng asawa at mas sinigpitan pa nga ito nang gustong kumawala nga ni Eva sa kanyang kandungan. Isaac! Naiinis nga kunwari na pagpupumigla si Eva pero wala nga siyang magawa dahil mas malakas pa rin ang lalaki.
Samantalang, ang lakas naman ng kabog ng kanyang dibdib. You're too loud. Masyado kang maingay. Ito lang pala ang makakapagpatahimik sa'yo eh. Nakangising wika pa nga ni Isaac sa likuran ng asawa. Mabigat kasi ko, tatayo na nga ako, baka mahirapan ka pa eh. Pagpapalusot nga ni Eva pero hindi man lang natinag si Isaac at talagang hinahalikan pa ang buhok ng babae. Ikaw pumunta ka pa talaga sa kwarto ko para lambingin ako Tuksong muli pa nga ni Eva sa asawa pero mukhang hindi na nga padadaig pa si Isaac nang mas lalo lamang kinulong ni Eva sa mga bisig nito. I'll sleep here. Sabi pa nga ni Isaac kaya nagulangtan naman si Eva. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naging matapang si Isaac para tabihan ng asawa sa pagtulog. Bumalik na naman kasi ang kakaibang pakiramdam sa puso ni Isaac. Dumaan na naman ang lungkot nang maisip nga ng lalaki ang sitwasyon niya. Ilang minutong tila may dumaang isang anghel dahil sa pagtahimik nilang dalawa. Ramdam ni Eva ang mga malalalim na buntong hininga na pinapakawalan ng asawa. Hindi kilala ni Eva ang buong pagkatao ni Isaac. Ang tanging alam lang niya ay isa itong bilyonaryo at katulad din niya ay ulilang lubos ang lalaki. Magkaiba nga sila ng isang bagay dahil lumaki naman si Isaac sa masaganang buhay samantalang sa kahirapan naman namulat si Eva. Bukod sa kagandahan ko, ano pa ba ang iba mong problema, Sak? Tanong pa nga ni Eva na napabasag nga sa katahimikan. Isasali mo talaga yan, no? Tila naiinis pa nga ng sagot ng lalaki. Na ngayon ay kaharap na nga ni Eva dahil pinaupo na nga siya ulit ng lalaki sa kama. Move aside, I'll sleep beside you. Mariing wika nga ng lalaki, kaya agad na tinulungan nga ni Eva na makalapit ito sa kama. Hindi mo na ako kailangang tulungan pa. I can do this alone. Pagpipigil pa nga ng lalaki pero dahil matigas ang ulo ni Eva, ay hindi nga siya sumunod kay Isaac. Ano pa ang silbi ko rito kung mag-isa ka lang pala? Seryosong tanong nga ni Eva nang makaayos na nga sila ng pwesto at nakahiga na nga si Isaac sa kama. Alam ko naman na maaaring joke lang ang lahat ng to. Para sa'yo, Isaac, pero pwede mo namang isama sa lahat ng iniisip mo. Pero kung masyadong mabigat, yung nasa loob mo ay bukod sa pwede mo naman yung ibaba para naman guminhawa yung pakiramdam mo, ay isa pang solusyon dyan. Yung mag-open up ka. Kapag nalungkot ka o may bumagabag dyan sa isipan mo, isipin mo lang yung mukha ko. Sure ako effective yun. Mahabang wika pa nga ni Eva. Proud na proud pa nga ang babae na nakapagbigay siya ng payo sa asawa. Ngunit mukha nga itong hindi nasihan sa sinabi niya. Effective yun! Pampawala kaya ng sakit at saka mapapalitan pa yung inis mo. Walang gatol nga na sagot ni Isaac na ikinasimangot naman ni Eva. Huwawakala mo talaga no? Sarcastic pa nga na wika nito sabay irap sa asawa. Natatawang muling hinila ni Isaac papalapit sa kanya. Si Eva, sa itsura nito ngayon ay mukhang totoo ngang naiinis ito at hindi alam ni Isaac kung bakit parang may dagundong ng kampana sa kanyang dibdib at pagkarerahan ng mga paru-paro sa kanyang tiyan nang yakapin nga rin siya pabalik ni Eva. Hiyang-hiya naman ako sa pumapasok sa kwarto ng may kwarto para hanapin daw ang medisina, sus! Pasaring pa nga na wika ni Eva kaya umungot na nga lamang si Isaac dahil tama nga naman ang asawa. Shut up! Saad na nga lamang nito. Shut up na po, babe! Sarcastic na sagot pa nga ni Eva. Sa isip pa nga ni Isaac ay talagang hindi titigil ang babae. Ano kaya kung halikan na lang niya ito? Pag hindi ka tumigil, Evangeline, siguraduhin ko nga anakan kita ngayon na mismo. Pagbabanta pa nga na wika ni Isaac, nakagad namang nakatanggap ng malakas na palo galing kay Eva. Yakapan lang, asawahan lang walang anakan, kakainis ka. Hani pa nga ni Eva, kagad niyang tinulak palayo sa kanya si Isaac mabuti na lamang at king-size bed nga ito kung hindi ay nahulog na nga ang lalaki sa sahig. Maaaring may nararamdaman na nga si Eva sa lalaki. Lalo pa at mag-asawa naman talaga sila sa papel, ngunit hindi pa siya handang magkaanak. Hindi niya alam kung bakit pinapirma siya ni Isaac para maging kasal sila kaya mahirap na kung magkaanak silang dalawa. Pwedeng iwanan na lang sila ng lalaki pagkatapos at maghirap nga sa buhay. Marami pa siyang kapatid na ampon, idadagdag pa ba ni Eva ang magkaroon ng anak? Wala naman kasing masama roon at hindi naman sa ayaw niya talagang magkaanak pero pinoprotektahan lamang niya ang sarili. I can provide for my child in case, pwede na yun. Seryosong wika pa nga ni Isaac habang mariing nakatingin nga kay Eva.
Matagal nang gustong magkapamilya ni Isaac ngunit yun na nga lang ay walang gustong magpakasal sa kanya dahil sa kalagayan ng lalaki. Nagkaroon nga siya ng mga girlfriends noon, ngunit nang inalok na nga niya ang mga to ng kasal, ay sinasabi ng mga babae na hindi nila kayang mag-asawa ng may kapansanan. Kahit pa man sa katotohanan mayaman naman si Isaac, ibig sabihin, ginagamit lang talaga siya dati. Ayoko nga, kahit pilitin mo pa ako. Manlalaban talaga ako hanggat kaya ko dahil ayoko munang magkaanak. Pinalga na wika ni Eva na nagpatiimbagang naman kay Isaac. You don't want to get pregnant with my child? Dahil ba? Imbalido ako, Eva? Dahil ba? Hindi ako makalakad? Pilit nga na tinatapangan ni Isaac ang kanyang mukha pero nasasaktan siya sa katotohanan yun. Tila nawala naman ng boses si Eva dahil sa narinig mula sa bibig ng lalaki. Sa gitna ng munting liwanag na nagmumula lamang sa lampshade na nakadim payata ay nakita ni Eva na rumehistro ang sakit sa mga mata ni Isaac. Ano ka ba? Hindi naman kasi yun ang ibig kong sabihin eh. Kinakabahan na wika nga ni Eva. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki pero kagad nga lang itong inuwinaksi ni Isaac kaya mas lalong kumirot ang puso ng dalaga. Sak, mahinahong wika nga muli ni Eva pero tumalikod lang sa kanyang asawa. Hindi naman kasi sa ayaw kong magkaanak. Ayoko lang maranasan nang magiging anak ko ang hirap na pinagdaanan ko. Pagpapaliwanag nga ni Eva ngunit hindi man lang umimik ang lalaki at nagpanggap na natutulog pero ang totoo naririnig nga niya. Ilang segundo pa nga bago muling bumaling nang tingin si Isaac kay Eva. Yung klase ng tingin na alam ng babae na seryosong-seryoso na nga ito. Hindi ko naman sinabi na ikaw lang ang magpapalaki, diba? Sak, alam naman nating hindi totoo ang lahat ng to. Hindi ko nga alam kung bakit sa akin mo pinapirma yung pagpapakasal kaya paano ko gugustuhin magkaanak kung walang kasiguraduhan ng lahat. Sagot nga ni Eva, you don't need to know my reasons kasi ginagawa mo rin naman ito para sa sarili mo, hindi ba? Sagot pa bala nga ni Isaac kaya maliit na napangiti si Eva dahil tama naman ang sinabi ng lalaki. Noong una, may sari-sarili silang rason kung bakit pumayag nga sila sa pagpapakasal sa isa't isa. Kaya sino ba naman si Eva para questionin yun? Tanga lang at mukhang unti-unti na nga siyang nahuhulog sa lalaki. Panigurado naman na kapag naiba lang ang sitwasyon, ay hindi siya gugustuhin pakasalan ni Isaac dahil sino ba siya? Pulubi bayarang babae? Matulog na lang tayo, Isaac. Ani nga ni Eva pero sarcastic lang na natawa ang lalaki. Sino ba ang taong gugustuhin magkaanak sa isang lalaking hindi makakalakad din ba? Pahabol pa nga ni Isaac kaya tuluyan na ngang nainis si Eva dahil sa sinasabi ni Isaac dahil kahit ni minsan hindi naman naging hadlang ang kapansanan ng kung sino man ang nakakasalamuhan niya para ituring silang iba. Hindi yun ang batayan para irespeto mang isang tao at mahalin at alagaan at pahalagahan. Ganito ba talaga kababa ang tingin ni Isaac sa kanya? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na hindi ka na makakalakad? May pag-asa ka pa, Sak, diba? Pero ayaw mo lang talagang gawin. Naiinis nga na wika ni Eva. Hindi napigilan ng babae na tumulo ang luha dahil nasasaktan siya sa paratang ng lalaki. Ano naman ngayon kung may kapansanan ng lalaki? Hindi yun problema. Walang kaso roon, sadyang negatibo lang talaga mag-isip ang lalaki. Ramdam nga ni Isaac ang panginginig ng babae. Siguro dahil inis na nga talaga ito. Palatanda na umiiyak nga ang babae kaya walang sinayang na segundo si Isaac at niyakap nga sa likuran ng asawa. I'm sorry. Mahinang wika nga ni Isaac sa kaliwang tenga ng asawa. Bumaling nga si Eva at niyakap nga ang braso ni Isaac. Maaaring masungit ang lalaki ngunit may pinagdaraanan lamang ito na masakit kaya naging ganoon. Lahat naman kasi ay may dahilan at may rason kung bakit nagiging ganoon ang tao kaya dapat nga mas maging kind tayo sa ibang tao. Hindi deserve ng lalaki na mawala ng kumpiyansa sa sarili dahil lamang sa kung ano man ito dahil ngayon palang inaamin na nga ni Eva na mahal na nga niya si Isaac Donovan. Hindi dahil sa kung ano man ang kayang ibigay ng lalaki, hindi dahil sa mayaman siya, kung hindi dahil sa mga bagay na wala ito at ang buo nitong pagkatao. Kulang man o sobrang lalaking ito ay alam ni Eva na habang buhay nang isisigaw at nakaukit ang pangalan ng lalaki sa kanyang puso't isipan.
Ngayon lang nakaramdam ng ganitong kapayapaan si Isaac habang nakapulupot nga sa kanyang bisig ng asawa. Eva's existence is now his new craving. Pakiramdam nga ni Isaac ay puno ng kulay ang magiging panaginip niya at wala nang ang dadalaw, nakadiliman at kapanglawan sa kanyang puso hanggang nararamdaman niya ang banayad na hininga ni Eva sa kanyang leeg. This girl may be a stranger but she calms the demon inside the Isaac's head. Nagising nga si Eva, nawala sa tabi ang asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay parang sobrang naging maayos ang tulog ni Eva. Para lamang siyang nakalutang sa alapaap marahil ay kaya ganoon na lamang kasarap ang kanyang naging pagtulog dahil katabi nga niya si Isaac. Naligo na nga muna si Eva bago bumaba upang asikasuhin ang kanyang mga kapatid pero laking gulat nga ni Eva. Nang pagbaba niya ay papalis na nga ang mga ito kaya kagad nga niyang hinanap si Lala. Pero nakita niyang hawak-hawak nga ito ni Isaac habang umiinom ito ng gatas. May kung anong saya na bumabalot nga sa puso ni Eva sa nakikita. Nagpaalam na nga rin ng mga kapatid papasok ng eskwela at ang kuya Sak daw nila ang nagasikaso sa kanilang umagahan. Let's eat breakfast together. Tatawagin ko lang si Linda para kunin si Lala. Ani pa nga ni Isaac kaya napangiti na nga lamang si Eva. Ang dating parating naiilang nga na si Isaac Donovan, ngayon ay unti-unti na ngang nagbabago at mas nagiging magaan na nga ang aura niya. Kitang-kita nga ni Eva ang unti-unting pagbabago ng lalaki sa araw-araw na dumaraan. Lumalabas na nga ito ng kwarto at pumayag na nga rin itong magpa-therapy para makalakad na nga muli. Asikasong-asikaso nga ni Isaac si Eva sa mesa. Gulat man ay walang ibang sinabi si Eva. Tanging pagngiti lamang ang iginawad nga niya sa lalaki. Ngayon lamang naging ganito si Isaac sa kanya. Natapos ang isang araw na masaya ang puso ni Eva. Nakangiti nga niyang pinuntahan ang opisina ni Isaac at hindi nga siya nagkamali nang makita niyang pagbukas pa lamang ng pinto ang asawa na nakatutok nga sa harapan ng computer nito at seryosong-seryosong nakikipag-usap sa kung sino sa isang video conference. Don't make me repeat myself, everyone. Work your ass off. I have eyes and ears everywhere. Kilala ko ang mga board members na iniiputan ako sa ulo. Seryosong wika pa nga ni Isaac na may halong galit pa nga sa boses nito. Naramdaman siguro nito ang presensya ni Eva kaya bumaling ito sa direksyon ng babae. Nakangiting inginuso nga ni Eva ang dalang isang tasang kape. Bigla namang napalitan ng isang banayad na tingin at maliit na ngiti ang mukha ni Isaac. Come here, babe. I'll introduce you to everyone. Paghila nga ni Sak kay Eva para lumapit pa nga ang babae sa monitor. Nahihiyang kumaway nga si Eva sa mga tao na nasa monitor. At saad pa nga ng lalaki, she's my wife. I will soon bring her into the company. Mas nagulat naman yata si Eva dahil sa naging sabi nga ni Isaac. Kaagad na umatras na nga si Eva dahil kinakabahan na nga siya. Sa tingin ng lahat na animoy, kakainin nga siya ng buhay ng mga babaeng nasa computer lamang. Siguro'y nagulat ang lahat dahil sa balita ni Isaac na may asawa na nga ito. Mukha pa man din na gustong-gusto ng mga kababaihan ang naging asawa ni Eva. Umupo lang si Eva sa sofa at hinintay na matapos ang meeting ng asawa. Parang pagod na lumapit ang naka-wheelchair na asawa ngunit hindi naman naging hadlang yun para mas lalong gumuwapo sa paningin ni Eva si Isaac. I'm so tired, baby. Can I at least get a French kiss? Cute na wika pa nga ni Isaac pero tinawanan lamang ni Eva at mabilis na ginulo ang buhok nito. You really pet me like a dog. Reklamo pa nga ni Isaac dahil hilig na hilig nga ni Eva na guluhin ang kanyang buhok katulad ng mga asa-aso. Next life na lang ang kiss, Sak. Natatawang sagot naman ni Eva na ikinapout pa nga talaga ng lalaki. Hindi pa pwedeng ngayon na lang? I did a great job. Lalo na sa trabaho. Deserve ko kaya yung good kiss. Parang bata pa nga na wika ni Sak na animoy nang hihingi lamang ng candy sa nanay o star sa teacher. Nasa ibaba na po kasi ang therapist nyo, big baby. Sarcastic na sagot pa nga ni Eva at pumunta na nga sa likuran ng asawa upang itulak nga ito dahil kanina pa naghihintay sa sala ang kinuhang therapist ni Man Romy na driver/secretary/right hand ng nag-iisang si Isaac Donovan. Just one hug na lang, babe.
Alam ko naman na this will be hard at kailangan ko lang ng lakas. Tumango naman si Eva at mabilis na ipinulupot nga ni Isaac ang kanyang mga braso sa bewang ng asawa. Fully charged na ako. Ready na ako for therapy. Mahina ang wika pa nga ni Isaac. Kung nakikita lamang siya ng mga kakilala sa business, ay paniguradong matatawa ang mga ito dahil para siya natuta na gustong-gusto ng paghaplos ni Eva, kung gayong para siyang halimaw kapag kaharap nga ang mga katrabaho niya. May kung ano talaga ang nasa kay Eva para maging ganito kabaliw si Isaac sa dalaga. Makalipas nga ang ilang buwan, parang mas lalong naghihilom ang sakit ng nakaraan ni Isaac dahil kay Eva. Parang ang babae na nga ang dahilan kung bakit gustong-gusto pa nga ng lalaki na mas mapabuti ang sarili. Isang gabi nagulat na nga lamang si Eva nang bigla siyang piniringan ng mga kapatid at pinasakay sa isang kotse. Ang sabi pa nga ng mga ito ay may sorpresa daw sila para sa kanya pero umiiyak na pumasok si Eva sa isang restaurant na noon ay nakikita niya lamang at dinadaan-daanan lang dahil sa mamahali ng mga pagkain na nasa loob. At kahit pa isang buwan na nga siyang magnanakaw, ay hindi sasapat kaya hindi na nga niya napigilang mapaluha dahil sa nasa isang lamesa ang mga kapatid at nakasuot ang mga ito ng mamahaling mga damit at mas napalakas pa nga ang paghikbi ni Eva nang makita nga niya ang pinakamamahal na si Isaac na naghihintay din doon at may hawak-hawak na isang bouquet ng bulaklak. Ano bang meron? Nagtatakang. Nilapitan pa nga ni Eva ang lalaking may daladala na bulaklak. Bakit nyo naisipang magganito, ha? Sinabi sa akin ni Butchog. Kung ilang beses mo noon sinabi sa kanila na gustong-gusto mong kumain dito. Nakangiting wika pa nga ni Isaac. Naluluha pa rin si Eva habang inililibot nga ang tingin sa restaurant na pinaklose pa nga ni Isaac para sa kanila lang ngayong gabi exclusive. Sak, hindi mo naman kailangan gawin to. Madamdaming tinig pa nga ni Eva ngunit hinawakan lamang ang dalawang kamay niya ng asawa. You deserve everything you desire, baby. I am just making your dreams come true. Sagot pa nga ni Isaac. Umiiyak man si Eva, ay magandang-maganda pa rin ito at aanihin nga ni Isaac ang pera kung pwede niya namang i-spoil ang taong nasa harapan dahil deserve nga ni Eva ang tunay na pagpapahalaga. Salamat, Sak. Parang kailan lang nakatingin lang ako mula ron, no? Tinuro pa nga ni Eva ang labas ng resto. Kahit pa man madilim ay kitang-kita pa rin ang nasa labas dahil sa iilang poste ng ilaw at glass naman lahat ang nakapalibot sa restaurant. Sinabi ko lang noon na balang araw kapag pinaboran na ako ng panahon ay dadalhin ko ang mga kapatid ko rito at kakain kami ng kung ano man ang gugustuhin nila. Now that I am here, I'll spoil you. In everything you want, lahat ng gusto mo. Sagot ko. Nakangiting saad pa nga ni Isaac pero matinding umiling nga si Eva. Hindi naman bank account ng babae si Isaac. Maaring mayaman ito pero ayaw naman niyang abusuhin ang kabutihan ng lalaki. Sak, hindi mo kailangang gawin lahat ng gusto ko o kaya ibigay lahat ng gusto ko. Masaya na ako sa bahay na to at maraming salamat sa lahat-lahat. Okay na ako sa lahat. Kontento ko. Puno ng pagmamahal na wika pa nga ni Eva. Sa lalaki at ginulo pa nga ang buhok nito na ikinasimangot nga lamang ulit. Nakangiti lang si Eva na nakatitig sa mga taong mahal niya na nasa isang lamesa. Enjoy na enjoy nga ang kanyang mga kapatid habang kinakain ng mga putahing pangarap lang nila. Kaya lubos na nagpapasalamat si Eva kay Isaac dahil kahit hindi man kadugo ang mga bata at kaano-ano ay alagang-alaga ito ng lalaki na para lang din kapatid. Si Lala lang talaga ang sobrang swerte dahil halos hindi na nga ito bitawan ni Isaac at gusto lang na nakakalong nga parati sa kanya. Kain ka ng marami babe dahil kakainin kita mamaya. Kindat pa nga ni Eva sa asawa pero seryosong tinitigan lang ni Isaac ang babae. Charles, joke lang be. Nag-peace sign pa nga si Eva pero nailing na nga lamang si Isaac. Stop it babe, may mga bata. Seryosong wika pa nga ng lalaki na kaagad namang ikinatawa ni Eva ang kaseryosohan ng asawa pero sa totoo lang nangingiti na nga rin si Isaac dahil sa parating pagbibiro nga ni Eva. Mamaya nga natin gawin kapag wala ng mga bata. Bulong pa nga ni Eva at kung maririnig lang nila Sasha ang sinasabi niya ngayon ay malamang
Kukutusan nga siya ng mga cute na kapatid. Don't tease me, Eva. Makasalanan ka talaga. Huwag niyo po akong itulad kay Adan, Lord. Mahinang usal pa nga at frustrated na wika nga ni Isaac, kaya mas lalong lumakas nga ang tawa ng babae. Baliw, ano ko inaakit ka? Asik pa nga ni Eva na natatawa. Baliw kay Eva, kahit hindi ako si Adan. Kindat pa nga ni Isaac kaya nagtawanan nga ang lahat. Bagay na bagay nga po talaga kayo ni Kuya Sak, ate. Nabubuwang na kayong dalawa sa isa't isa. Naiiling na sambit pa nga ni Junjun at tumayo ang apat. Nagpaalam ang mga ito na magpapahangin lang sa labas at kinuha na nga ni Gino si Lala kaya silang dalawa na lang ni Isaac ang naiwan. Ngayong wala nga ang mga bata. Wanna talk why you're so naughty, my wife? Mapanganib na tanong pa nga ni Isaac kaya kinakabahang napalunok nga si Eva. Etyus nga lang kasi yun, be. Joke lang yun, kain na nga lang tayo ulit. Hilaw pa nga napangiti si Eva sabay alis nga ng tingin sa asawa. Yan ang napapala ng bibig mo, Evangeline, lagot ka ngayon. Saad pa nga nito sa sarili. I'll get back to you at home. Be ready, Eva, dahil puputulin ko yung sungay mo. Seryosong wika pa nga ni Isaac na mas nagpakabanga kay Eva. Lagot na talaga. Kapapasok pa nga nila sa kwarto nang tumikhim nga si Isaac kaya napalunok nga si Eva. Alam mo, nakakapagod talaga ang gabing to, no? Matutulog na ako Pagpapalusot pa nga sana ni Eva pero mukhang wala na nga siyang kawala. Dahil mahigpit nga siyang hinawakan ng lalaki. Tutulugan mo lang ba ako, babe? Hindi mo pananagutan ng ginagawa mo kanina? Mapanuksong isipa nga ni Isaac at bahagyang hinila nga ang asawa papunta sa kama. Kinakabahan man, nang dahan-dahang inabot nga ni Isaac ang labi. Sa labi ni Eva ay buong puso nga niya itong tinanggap. Una ay ang banayad na halik na ginagawad nga ni Sak sa asawa ngunit naging mapusok din sa kalaunan at naglalakbay na nga ang mga kamay ng lalaki sa buong katawan ni Eva at tanging maliliit na halinghing lang ang naisagot nga ni Eva dahil sa parang langit na pakiramdam ang nararamdaman niya sa mga halik pa lamang yon ng asawa. Babe, tila hirap nga na paos na wika ni Isaac habang sinasamba ang katawan ng asawa. Lumiliyad na nga lamang sa kaluwalhatian si Eva. Tell me to stop, Eva. Kung hindi ka pa handa, rerespetuhin ko. Mahirap nang huminto kapag tumagal. Just say it, baby. Paus na paus pa nga nawi ka ng lalaki habang hinahalikan nga ang leeg ng asawa. No. Ungol na sagot pa nga ni Eva. Buong pagmamahal na inangkin nga ni Isaac ng kauna-unahang pagkakataon ng asawa. For the first time na-realize nga ni Sak na si Eva ang tinitibok ng kanyang puso. Mahal na mahal niyang babae at hindi na nga niya nakikita ang sarili na magigising isang umaga na hindi nga niya kapiling si Eva dahil nahumaling na nga si Isaac sa mapanuksong hardin ng asawa and he won't mind getting lost in the Garden of Eve dahil mahal na nga niya ito. Mahal na mahal niya si Eva kahit walang sigurado kung mananatili nga ito kapag nalaman nga ng asawa ang tunay na pakay ni Isaac. Thank you for existing, Evangeline. You make my life extraneously insanely good. Marubdob pa nga na halik ni Sak. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa para iparamdam dito kung gaano kasaya si Isaac sa pangyayari. Alam mo na ba, babe? Mahinang tanong pa nga ni Sak sabay halik nga sa buhok ng asawa. Na ano? Takang tanong naman ni Eva dahil parang biniyak talaga ang buong pagkatao nga ng dalaga sa sobrang laki ba naman kasi pumasok sa kanyang kuweba. Huwag mong sabihin hindi mo na-enjoy dahil pipilayan talaga kita. Sinasabi ko sa iyo, Isaac Donovan. Pagbabanta pa nga ni Eva at matiim nga na tumingin kay Isaac pero nakangiti lang ang lalaki. Nanggigil pa nga at kinagat nga ang pisngi ni Eva. Isaac! Inis nga na pinahid ng babae ang pisngi pero tumatawa lamang ang salarin. Alam mo ba, babe? Ano nga? Na mahal kita. Ngingiti-ngiting saad pa nga ni Isaac at mabilis na kinabig nga ang asawa ng isang yakap. Hindi naman nakasagot si Eva sa sobrang gulat. Mahal na mahal din kita, Evangeline Santos. Kung mayroon mang magandang nangyari sa buhay ni Eva, ay ito yon, ang sumiksik sa katawan ng asawa at balutin nga siya ng pagmamahal ni Isaac. Hindi nakasagot si Eva sa sinabi ng asawa. Alam niyang mahal niya rin si Isaac,
Ngunit natatakot nga siyang naguguluhan lamang ito sa nararamdaman at maaaring minahal lamang siya ng lalaki dahil siya ang narito. Si Eva ang nakikita ni Isaac sa araw-araw kaya sobrang pagpipigil nga ginawa ng dalaga para lang hindi nga niya masagot ang asawa na mahal niya rin ito. Nauna ngang nagising si Isaac at pinagmasdan ng lalaki ang mukha ng asawa. Parang may kung anong pumatid nga sa puso ni Isaac habang hinahaplos nga ang mukha ng asawa. Kung malalaman siguro ni Eva ang dahilan kung bakit ito pinakasalan ng lalaki ay malamang sa malamang. Aalis ang babae ng walang paalam at pipiliin ngang bumalik sa kahirapan. Natatakot nga si Isaac lalo pat hindi yun imposibleng mangyari. Malalaman at malalaman pa rin ito ng babae kahit ano pang gawing pagtatago ni Isaac dito. Dumaan ang ilang linggo at mas lalong naging sweet si Isaac kay Eva. Araw-araw nitong binubuhos ang pagmamahal sa asawa at sobrang saya ng puso ni Eva. Kahit pa man hindi niya nasabi sa lalaki na mahal din niya ito, ay pinaparamdam naman ng babae ang pagmamahal niya dito. Subalit isang gabi, habang papasok ulit sana si Eva sa opisina ni Isaac upang bigyan nga ito ng kape dahil buong araw nga itong nagtatrabaho ng marinig nga niya ang hindi niya inaasahang marinig mula sa bibig ng asawa. "Lala's my daughter." Baritonong wika nga nito sa kung sino man ang kausap sa lalaki. Nakikinig lamang si Eva sa harapan ng pintuan ng opisina ng lalaki, pero nang marinig niya yon ay halos mayanig nga ang buong pagkatao ni Eva. "The DNA result is already here. 99% anak ko nga nasa pamamahay ko." Muling wika pa nga nito kaya napaluhod nga si Eva sa harapan ng pintuan. Tumulo ang masaganang luha ng babae dahil muling nanumbalik ang masakit na alaala na pilit nga niyang kinakalimutan. "I will meet you tomorrow. Make sure na nasa iyo na lahat ng papeles na gusto kong makuha." Ani pa nga nito muli. "Don't worry, I will wire you the payment." Umiiyak nga na tumayo si Eva. Nanginginig man ng mga tuhod ay mabilis na naglakad ang dalaga pabalik sa kusina upang ilagay ang lumamig na tasa ng kape. Naging mabilis ang kanyang kilos at pinuntahan ng kwarto ng mga kapatid. Kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Mabuti na lamang at walang pasok ngayon, kaya nandirito lamang sa bahay ang mga kapatid niya. "Ate, okay ka lang pa? Bakit ka umiiyak?" Nag-aalala pa nga na sunod-sunod na tanong ni Gino. Nang humihikbing pumasok si Eva sa kwarto ng mga to. "Nasaan si Lala?" Kinakabahan nga nasambit ni Eva nang hindi na nga niya makita ang bata. "Nasa labas po. Sa may swimming pool si Manang Luz po ang nag-aalaga." Sagot pa nga ni Junjun na may pagtataka. "Ligpitin niyo na lahat ng mga damit niyo. Aalis tayo." Sabi pa nga ni Eva na halos pa utal-utal at walang lingon-lingon na umalis nga para kunin si Lala. Nakasalubong pa nga ni Eva si Mang Romy at tinanong pa nga siya kung okay lamang ba ang babae ngunit hindi na nga ito nagawang sagutin pa ni Eva dahil lumukob na nga sa kanyang matinding takot at kaba. Imposible. Paano naging ama ni Lala si Isaac? Paano? "Manang Luz!" Malakas na tawag nga ni Eva sa babaeng karga-karga si Lala. "Akin na ho si Lala." Mabilis nga na nilapitan ni Eva ang ali na puno ng pagtataka dahil sa ikinikilos ni Eva. "Ma'am, may problema po ba kayo? Okay lang po ba kayo?" Nag-aalala pa nga na tanong ng ali at hinayaan naman si Eva na kuhanin si Lala sa bisig nito. Wala nang pakialam pa si Eva sa lahat. Naguguluhan siya, natatakot, kinakabahan. Pero matinding pagkirot nga ang mas nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula kay Isaac. Ibig sabihin, planado lahat ng to. Mabilis na kinuha nga ni Eva ang mga damit ng kapatid. Thankful talaga siya at wala sila masyadong mga damit. Pinaiwan niya ang mga nabili ni Isaac para sa kanila. Papalis na nga sana sila at nasa malapit na nga sila sa may gate. Ngunit malakas na tinawag nga ni Isaac ang guard upang hindi sila palabasin. "Saan kayo pupunta, Evangeline?" Malakas nga natawag ng lalaki na nasa siwang ng pintuan habang mariing nakatitig kay Eva. "Aalis na kami, Isaac Donovan." Galit na sigaw pa nga pabalik ni Eva at pinauna na nga ang mga kapatid pero hinarang kagad sila ng mga gwardya. "Umalis kayo riyan! Lalabas na kami!" Singhal pa nga ni Eva sabay tulak sa tatlong gwardya na hinaharangan nga sila. "Go back to your room, kids. I will talk to your ate." Lumapit nga nang tuluyan sa kanila si Isaac. "Wag, aalis tayo." Pinalaman na wika ni Eva at hinila pa nga ang mga kapatid. Habang malakas na binabangga ang tatlong gwardya,
na nagdadalo ang isip yata kung ano ba ang tamang gawin. You go back, Evangeline. Let's talk everything out. Seryosong sabi naman ni Zach. Mang Romy, dalhin mo na ang mga bata sa kwarto nila. Dagdag pa nga na wika ng lalaki. Wala na nga lamang nagawa pa si Eva dahil mabilis na muling nagsipataka ng luha niya. Kaya hinayaan na nga lamang ng babae na pabalikin nga ang mga kapatid sa kwarto ng mga ito pero mariin niyang tinitigan si Isaac habang punong-puno ng puot ang mga mata. Let's go inside. Just hear me out. Di mo akong iwan. Pagkatapos kapag hindi mo nagustuhan ang mga ipapaliwanag ko sa'yo. Seryosong wika nga ni Isaac bago na unang ngang itulak ang sarili papasok sa loob ng bahay. Nanginginig na sumunod naman si Eva sa asawa niya. Na inis nga ngayon. Kailangan pa talaga siyang paikutin sa ulo. Ang tanga-tanga naman ni Eva para mahalin ang lalaking nanloko sa kanya. Galit na nagmarcha si Eva papasok sa kwarto nila Isaac. Ngunit seryoso lamang ang lalaki nang mabungaran nga ito ni Eva na naghihintay nga sa kanya. I'm sorry. Yun kaagad ang naiwika nga ni Isaac nang makita nga niyang mabilis na tumulo sa mga mata ng asawang luha nito. I'm so sorry but please wag mong ilayo sa akin si Lala, Eva. Naiiyak nga rin ang sabi ni Isaac. Ikaw, bakit mo pinano lahat ng to ha? Lahat ba na may pinakita mo sa akin pagpapanggap lang? Para maisagawa ang plano mo? Malakas nga na sigaw ni Eva. Habang dinudurong ang lalaki naging hagulgol ang hindi niya may paliwanag. Nainis. Mantala sa kasalukuyan ay mahigpit na niyayakap nga ni Isaac, ang asawa. Malakas itong humagulgol kaya wala ring nagawa si Zach kung hindi ang tumulo ang luha para kay Eva. Alam niyang ito ang mangyayari kapag nalaman nga ni Eva na may plano nga ito. Ilayo nga si Lala sa kanya. Ramdam ni Eva ay iniputan lamang siya sa ulo at panaikot-ikot lamang siya at minanipulate. Hindi pwede. Mahal niya ang kanyang mga kapatid. Mahal niya si Lala. Saad pa nga ni Isaac. Alam ko na magagalit ka sa akin kasi iisipin mo na ginamit lang kita at naging pagpapanggap lang lahat ng to para makuha ko ang anak kong si Lala. Pero ang totoo mahal na kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Malakas nga na singhal ni Eva sabay alis nga sa yakap ng lalaki. Mahal mo ba talaga ako, Isaac? O mahal mo lang ang ideya na kailangan mo kong mahalin? Dahil may kailangan kang makuha. Seryosong tanong pa nga ni Eva habang mariin nga na nakatingin sa lalaking inakala nga niya na hindi siya sasaktan. You didn't know kung paano ako nahulog sa'yo. Every day, Eva, I was searching for you. Hindi lang pagpapanggap lahat ng to. Dahil mahal na talaga kita. So anong balak mong gawin? Ilalayo mo ba si Lala sa akin? Tanong pa nga ni Eva sa lalaki pero umiling lang naman ng paulit-ulit si Isaac. Alis na kami, Zach. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at para sa mga kapatid ko. Pinal pa nga ng wika ni Eva at papatalikod na nga sana siya ngunit hinawakan nga ni Isaac ang pulsuhan ng dalaga at nakatitig nga ito kay Eva na puno ng pagsusumamo. Please, babe. Halo-halo na kasi ang nararamdaman ni Eva. Pakiramdam niya ay ilalayo lamang ang kanyang kapatid na si Lala na ngayon ay mukhang magiging anak-anakan pa nga niya. Seryosong sabi naman ni Isaac na kaagad namang kinatigil ni Eva. I love you, Evangeline. Maaaring mali ang simula natin ngunit mahal kita at mamahalin pa kita sa mga susunod pa na mga araw kaya hindi ba yun sasapat upang magsimula tayo muli? Nagmamakaawa nga na sambit pa ni Isaac. Ang hindi nga alam ni Eva ay kaya hindi nga makalakad sa ngayon si Isaac ay dahil na aksidente nga ito. 2 araw nga matapos mawala ang kanyang anak na si Lala. 2 araw matapos ngang mapulot ni Eva ang kanyang kinakapatid. Hindi niya matanggap na nawala nga ang kanyang anak. Iniwan pa nga siya ng ina nito, ng ina ni Lala. Kaya nga siya nagpakalasing hanggang sa mabangga ng kotse ang sinasakyan nito dahilan upang hindi siya makalakad ng ilang taon. Sobrang nahirapan nga si Isaac. Ngunit hindi na nga niya mababago pang nangyari kung kaya gagawin niya lamang lahat ngayon upang manatili nga sa kanyang babaeng minamahal at ang anak. Ito ang pangarap ni Isaac. Sa simula pa lamang kaya hindi na nga niya isusuko ang pamilya. Kaya naman pinatunayan nga ng lalaki na talaga namang dalisay nga ang pinapakita niya sa bawat araw kay Eva. At nakita naman ng babayang sinseridad
nito. Mabilis nga na lumipas ang panahon. Lala, bumalik na kayo rito, aba! Malakas nga na sigaw ni Eva. Ngayon, naanak na nga niya. At ng mga kapatid ng ilang oras na nga ang mga itong nakababad sa dagat. Let them be, babe. Sagot pa nga ni Isaac sa tabi niya. Che, tawagin mo na nga yung anak mo, aba Isaac, 5 oras na yung nasa tubig. Bakit mo kasi hinayaan na maglaro siya? Frustrated pa nga na singhal ni Eva sa asawa pero nakangiti lamang ito at niyakap ang babae. Babe, our daughter is just having fun. Let her be. Bata pa naman siya. Maliit nga na bulong ni Isaac sa tenga ng asawa. Gawa na lang ulit tayo ng bata. Sabi pa nga ni Isaac ngunit isang tampal lamang ang natanggap niya sa asawa. Pero ang totoo niyan, ready na nga naman ang babae. Tigil-tigilan mo nga ako, Isaac Donovan. Lulumpuhin talaga kita ulit. Sinasabi ko sa'yo. Singhal pa nga ni Eva sa asawa pero malakas lang itong natawa. For years, Isaac and Eva's love story prosper like a fine wine as it ages. Habang tumatagal mas sumasarap. Muling nakalakad na nga rin si Isaac sa tulong ng therapy at ni Eva at ng anak nila. Wala nang mas ikasasaya pa sa pamilyang mayroon si Isaac. Magulo minsan, maingay at talaga namang matitigas din ang ulo ng mga kapatid ni Eva ngunit napamahal na nga rin ito kay Isaac. Nawala man dati ang anak ni Isaac dahil nga niligaw ito ng dati niyang asawa. Pero ngayon ay nasa maayos na nga ang lahat. Hindi lang anak ang kanyang natagpuan kundi pati nga ang kanyang minamahal at asawa na nga ngayon na si Eva. I love you, Eva. Kayo nilala ang buhay ko, pati na rin ang mga inampun mong kapatid. I thank God every single day for your existence. Madamdaming wika nga ni Isaac habang ang mga kamay ay nakapulupot nga sa bewang ng asawa at ang mga nguso ay nasa leeg nito. Mahal din kita, Isaac. Mahal na mahal kaya wag na wag mo kong lolokohin na. Lalayasan talaga kita at lulumpuhin ulit. Asik pa nga ni Eva pero mas humigpit pa nga ang yapos ni Isaac sa asawa. Aanhin niya ang bagong mundo o kung sino man. Kung hindi lang din si Eva, ang makakasama niya ay wag na lamang. Eva gave him another chance to begin with, kaya sasayangin pa ba yun ni Isaac gayong swerteng-swerte na nga siya sa pamilyang meron siya. Maaaring mali ang kanilang simula, ngunit araw-araw naman yung tinatama ni Isaac para sa asawa at anak. Isaac's life was dull and ugly, pero nung dumating nga sila Eva, Lala at ang mga kapatid pa ni Eva, sa picture, everything became colorful and worth living for. At ngayon wala na nga siyang mahihiling pa dahil nag-suffer man siya at nagkaroon man siya ng pagsubok for how many years, bawing-bawi naman sa blessings na natatanggap nga niya ngayon at wala na nga siyang mahihiling pa. Dahil kontento na nga siya at tila ibinigay na nga lahat ng mga araw-araw na pinagdarasal niya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Eva at Isaac. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Anita Hernando, Mervin, Maylene Montines, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Presbyteros Rose, Lynn Lee, Gloria Escobar, Jen, Gloria Sanchez, Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Loida Pablico, Mona Lisa Chiba, Lovina Galang, Kidim Tez, Shirley Alberto, Teresita Schmid, Jasra Mires, Virginia, Helen Murillo, Renato, Gloria, Anita, Maria, Celiacel, Rayland, Cutie, Imelda Forteza, Trixie Hamjo Lareta from Holosulu, Marilyn San Jose, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay